Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang kumpletong gabay sa pag-a-apply ng Japanese citizenship, naturalization o KIKA. Marami sa mga dayuhan sa Japan ang nangangarap na maging ganap na mamamayan ng Japan. Ang proseso ng pagkuha ng Japanese citizenship ay tinatawag na naturalization or KIKA. Kapag naaprubahan ang iyong aplikasyon, magiging Japanese citizen ka na at magkakaroon ng lahat ng karapatan at responsibilidad ng isang ipinanganak na Hapon. Ano ang Japanese citizenship? Ang Japanese citizenship ay nangangahulugan na ikaw ay opisyal ng mamamayan ng Japan. Magkakaroon ka ng Japanese passport, karapatang bumoto, at iba pang karapatan bilang isang Japanese citizen. Hindi na rin kailangan ng residence card o visa dahil hindi ka na ituturing na foreign resident. Ang naturalization ay pinapahintulutan ng Minister of Justice at pinoproseso sa Legal Affairs Bureau or Homkyoku. Ano ang kaibahan ng permanent resident at Japanese citizen? Permanent resident, dayuhan pa rin ang iyong nasyonalidad. Kailangan pa rin sundin ang mga patakaran para sa foreign residents. Hindi maaaring bumoto sa Japan. Gumagamit pa rin ng passport ng sariling bansa. Ang Japanese citizen, ganap ka ng mamamayan ng Japan. May karapatang bumoto, maaaring kumuha ng Japanese passport, at hindi na kailangan ng residence card. Sino ang maaaring mag-apply? Sa pangkalahatan, kailangan tuloy-tuloy na naninirahan sa Japan at may legal na status of residence. May magandang asal at sumusunod sa batas. May kakayahang suportahan ang sarili o pamilya. Walang seryosong problema sa buwis o social insurance. Handa sa pangkalahatan na sumunod sa mga patakaran tungkol sa nasyonalidad ng Japan. Narito ang pangunahing requirements. Maaaring mag-iba depende sa sitwasyon ng aplikante. Ngunit, karaniwan ng hinihingi ang application for naturalization, residence certificate, residence card, passport, birth certificate, marriage certificate kung kasal, mga dokumento ng pamilya, employment certificate, proof of income, tax certificates, pension at social insurance records, statement of purpose, resume o personal history, at iba pang dokumentong hihingi ng Legal Affairs Bureau. Proseso ng pag-a-apply. Number 1, magpa-schedule ng consultation. Makipag-ugnayan sa Legal Affairs Bureau na may sakop sa inyong lugar. Number 2, initial interview. Susuriin kung kwalipikado kang mag-apply at bibigyan ka ng listahan ng mga kailangang dokumento. Number 3, kumpletuhin ang dokumento. Maaaring tumagal ito ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa iyong sitwasyon. Number 4, isumite ang application. Personal na isinusumite ang aplikasyon. Number 5, interview. Tatanungin ka tungkol sa personal na buhay, trabaho, pamilya, kita, buwis, dahilan ng pagkuha ng Japanese citizenship, at kakayahang makibagay sa lipunang Hapon. Number 6, background investigation. Maaaring beripikahin ang employment record, ang iyong tax record, pension, social insurance, residence history, at criminal records. Number 7, ang desisyon. Kapag naaprubahan, ilalathala ang naturalization sa Official Gazette at magiging Japanese citizen ka
mula sa petsang itinakda. Gaano katagal ang proseso? Depende ito sa kaso. Ngunit, karaniwan umaabot ng humigit kumulang 8 hanggang 18 buwan o higit pa. Mga dahilan ng pagka-deny. Kung minsan, hindi kumpleto ang dokumento, may criminal record, hindi nagbabayad ng tax, hindi naghuhulog ng pension o social insurance kung kinakailangan, hindi sapat ang kita, mali o hindi totoo ang impormasyong ibinigay, at mahabang history ng immigration violations. Mga benepisyo ng Japanese citizenship. Japanese passport, walang kailangang visa para manatili sa Japan, karapatang bumoto, mas maraming bansang maaaring pasukan ng walang visa o may visa-free access, depende sa patakaran ng bansang pupuntahan, at mas madaling makapagtrabaho ng walang limitasyon ng visa status. Mga dapat isang alang-alang. Ang Japan ay may sariling mga patakaran tungkol sa nasyonalidad. Bago mag-apply, mahalagang unawain kung paano maapektuhan ang iyong kasalukuyang citizenship at kumonsulta sa mga awtoridad kung kinakailangan. Mahalagang paalala, ang bawat aplikasyon ay sinusuri ng paisa-isa. Walang garantiya na maaprubahan kahit kumpleto ang requirements. Ang pagsunod sa batas, maayos na tax record, at magandang reputasyon ay malaking bahagi ng evaluation. Disclaimer lamang po, ang impormasyong ito ay para lamang sa pangkalahatang gabay at maaaring magbago depende sa batas at patakaran ng Japan. Ang requirements ay maaaring iba-iba, batay sa personal na sitwasyon ng aplikante. Para sa pinakabagong impormasyon, makipag-ugnayan mismo sa Legal Affairs Bureau, Home Kyoku, o sa Ministry of Justice ng Japan. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o otoridad. Marami pong salamat.